Noong unang panahon, may 12 magagandang prinsesa sa isang malaking kaharian. Ang bawat isa sa mga prinsesa na ito ay mahilig sumayaw. Isang araw, habang nakadungaw sa bintana ang bunsong prinsesa, may nakita siyang pulang nagniningning sa balon ng hardin. Pumunta siya sa hardin nang hindi nagsasabi sa kanino man. Pagtingin niya sa loob ng balon, nakasisilaw ang liwanag, kaya hinila niya ang pang-igib na balde ng balon. Ano kaya yun? Sa loob ng balde, may isang pares ng makintab na pulang sapatos. Sa sandaling isinuot niya ang sapatos, sumayaw siya sa hindi kapani-paniwalang husay. Wow! May mahika tong sapatos! Akalain mo yun? Ang ganda ko nang sumayaw! Biglang may lumitaw na maliit na diwata, sabi niya, maging matapat at magpahiram ng sapatos. Kung hindi ay pagbabayaran mo ito, at naglaho na siya. Hindi pinansin ng munting prinsesa ang sinabi ng diwata. Nilihim niya ito sa kaniyang mga kapatid. Kinabukasan, isang sayawan ang gaganapin. Isinuot ng munting prinsesa ang mahiwagang sapatos. Habang pinagmamasdan ng lahat ang kanyang magandang sayaw ng may paghanga, nag-usisa ang gitnang kapatid niya. Bunso, hindi ka naman magaling sumayaw dati ah. Saan ba galing yung bagong sapatos mo? Sagot ng munting prinsesa na lagi siyang sumasayaw ng ganito at nagsinungaling na regalo sa kanya ng kanilang ama ang sapatos. Biglang tumigil ang sapatos at bigla siyang natumba sa sahig. Aw! Anong nangyari? Habang nakatingin ang lahat sa kanya, nagmamadaling hinubad ng bunsong prinsesa ang sapatos at tumakbo sa kanyang silid. Kinaumagahan, tinanong ng mga kapatid ang bunsong prinsesa, "Nagustuhan namin ang sapatos mo. Pwede ba naming hiramin?" Ngunit sinabi niya sa kanila na nawawala ang sapatos. Napagtanto ng kanyang mga kapatid na nagsisinungaling siya. Kaya nang sumunod na isinuot niya ang sapatos, lihim sa kanyang mga ate, sa halip na sumayaw, ay mabilis siyang dinala ng sapatos sa isang lumang kubo sa kagubatan. Wow! Teka! Habang paikot-ikot siya sa loob ng kubo dahil sa sapatos, napadikit siya sa isang malaking sakot ng gagamba at hindi makaalpas kahit anong gawin niya. Tulong! Tulungan niyo ako! Samantala, lahat ng prinsesa ay nagtataka na ilang oras na nilang hindi nakikita ang bunsong kapatid nila. Hinanap nila siya sa lahat ng dako. Sa huli, habang dumadaan ang panganay sa isang kubo, narinig niya ang pag-iyak ng kanyang kapatid. Pagpasok niya sa kubo, natagpuan niya ang bunsong prinsesa na nakadikit sa malaking sapot ng gagamba. Hinilan niya ang kapatid, inunat rin niya ang sapot, ngunit ayaw matanggal. Biglang napatingin siya sa pulang sapatos. Nang alisin niya ito sa paa ng kapatid, kusang natanggal ang sapot. Niyakap ng bunsong prinsesa ang ate niya at nagpasalamat. Alam ko, nangyari lahat ito sa akin dahil hindi ko pinahiram sa inyo ang sapatos. Sinabi ng ate niya na masama ang pagiging madamot, kaya dapat siyang humingi ng paumanhin. Pagka-uwi nila sa palasyo, may pagpapakumbaba na humingi ng tawad ang bunsong prinsesa sa lahat ng kanyang mga ate. Ang mahalaga ay naunawaan mo na ang pagkakamali mo. Kaya natuklasan na rin ng lahat ng mga prinsesa ang mahika ng sapatos at ang kahalagahan ng pagpapahiram at pagpapaubaya. At ang kwento ng prinsesa na piniling magpahiram ay nasasalaysay na sa kaharian sa loob ng maraming henerasyon. Sa isang malayong kaharian, may 3 magagandang magkakapatid na prinsesa. Ang kanilang amang hari ay madalas na nagdaraos ng sayawan dahil mahilig sumayaw ang kanyang mga anak. Ngunit habang ang 2 panganay na prinsesa ay napakahusay sumayaw, hindi naman marunong sumayaw ang bunso gaya ng mga ate niya.
Kaya mo pang gandahan ng kaunti ang pagsasayaw, Mia. Hindi magandang sumayaw ang munting prinsesa kahit na gusto niya talaga. Pati ang mga bisita sa paligid ay nakatingin sa kakaiba niyang sayaw at pinagtatawanan pa siya. Ano ba yan? Sumasayaw ba siya o ano? Yak! Anong klaseng sayaw yan? Hindi na ako sasayaw. Sa sobrang galit ni Mia, agad siyang lumabas ng bulwagan at nagkulong sa isang kubo sa kagubatan. Habang nakatingin sa mga bituin at nag-iisip kung paano sumayaw, napansin niya ang isang binata na dumaan. Mahusay na sumasayaw ang lalaki sa ilalim ng liwanag ng buwan na hinangaan siya ni Mia. Lumabas si Mia at sa pagkakataong iyon, biglang may napadaan sa paan niya na isang ardilya at napasigaw siya. Ay! Ano ba yun? Huminto ang lalaki sa pagsasayaw at nagtama ang kanilang paningin. Okay ka lang ba, ma'am? Oo, ayos lang. Natakot naman ako sa ardilyang yun. Ganun lang talaga sila, ma'am. Huwag kang matakot. Hindi nakatiis si Mia at tinanong ang lalaki kung paano siya nakakasayaw ng maganda. Ipinakita ng binata ang sapatos na suot niya. Sapatero ako. Mamahaling materyales ang gamit ko para gumawa ng magic sapatos na pangsayaw. Kaya malaya ako nakakasayaw sa kagubatan tuwing gabi. Talaga ba? Kailangan ko rin ng ganyang sapatos. Naglabas ng 3 pares ng mahiwagang sapatos ang sapatero at inilagay ang mga ito sa harap ni Mia. Pumikit ka, tapos humiling ka. Pumili ka ng isa sa mga mahiwagang sapatos na to para sa iyong swerte. Pero tandaan mo, ang bawat sapatos ay may mahalagang alituntunin. Kung hindi mo susundin yon, gagawa ito sa iyo ng anumang mahika na gustuhin nito. Agad na pumikit ng mariin si Mia. Pinagpalit-palit ng sapatero ang ayos ng sapatos para ipaubaya sa pagkakataon kung alinmang sapatos ang pipiliin ni Mia. Ngayon ay pumili ka ng isang pares ng sapatos. Oh, sana ay maging ako ang pinakamagandang sumayaw sa bulwagan. Tinuro ni Mia ang pulang sapatos. Saka binuksan ang kanyang mga mata. Kunin mo, sa'yo na to ngayon. Ngunit huwag mong kalimutan, isusuot mo lang dapat ang sapatos kapag kabilugan ng buwan. Dahil kung hindi, hindi mo na mahuhubad ang mahiwagang sapatos na to. Yan ang panuntunan. Masiglang kinuha ni Mia ang mahiwagang sapatos at bumalik na sa palasyo. Laking gulat ng mga prinsesa nang makitang tuwang-tuwa ang kanilang kapatid na si Mia. Mia, bakit ka nagmamadali? Ano yung nasa kamay mo? Ha? Ano? Wala. Nagtipon ang lahat sa bulwagan ng palasyo para sa isa pang gabi ng sayawan. Nagsimulang sumayaw ng maganda ang mga kapatid na prinsesa ni Mia tulad ng dati. Isinuot ni Prinsesa Mia ang mahiwagang sapatos na bigay ng sapatero at sumayaw siya sa bulwagan ng palasyo. Napakaganda niyang sumayaw. Nakakasabay na siya sa ritmo ng tugtog at hinangaan siya ng mga kapatid at ng mga bisita. Wow! Ang galing! Oh, napakaganda niyang sumayaw. Kamangha-mangha! Mahusay nang sumayaw si Mia, ngunit nawala sa kanyang isip ang bili ng sapatero dahil hindi kabilugan ng buwan sa gabing iyon. Habang sumasayaw si Mia, unti-unti siyang naglalaho. Oy, anyari? San na siya? Tanging ang kanyang nagsasayaw na sapatos na lang ang natira. Sa sandaling iyon, natakot ang mga tao at sumisigaw na nagtakbuhan palayo. Mia! Naku! Oh, naglaho si Mia! Napamulat si Mia nang marinig ang natatakot na sigawan. Ngunit hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Multo? Nang humarap siya sa pinakamalaking salamin sa sala, tanging ang mahiwagang sapatos lang ang nakikita niya at hindi ang sarili niya. Naku, naglaho pala ako.
Hindi ko sinunod ang panuntunan ng sapatos. Dumikit na sila sa mga paa ko. Kailangan kong hanapin ang sapatero. Wala ring nakakarinig sa boses ni Mia. Sa katunayan, ang lahat ay lumabas ng palasyo sa takot dahil sa mga pulang sapatos na gumagalaw pakaliwat kanan sa bulwagan. Agad na tumakbo palabas si Mia. Sinundan siya ng magkapatid na prinsesa. 3 magkakapatid na prinsesa ang naglalakad sa kagubatan sa dilim ng gabi. Pagdating nila malapit sa kubo, nakita nila ang sapatero. Sino siya? Ang galing niyang sumayaw. Ang sapatos niya katulad ng kay Mia. Tsaka puno ng sapatos ang bag niya. Humingi ng tulong ang mga kapatid ni Mia sa sapatero. Nang sabihin ng sapatero na kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na kabilugan ng buwan para masira ang sumpa, labis na nagalit si Mia at nagpupumadyak ng walang tigil. May isa pang solusyon, pero kung gagawin natin yun, mawawalan niya ng mahika at magiging ordinaryong sapatos na lang. Kung payag ka, pag-untugin mo ang iyong mga paa ng 3 beses. Naisip ni Mia na mas mabuting isuko ang sapatos kaysa hindi siya nakikita at 3 beses niyang pinag-untog ang mga paa. Ang sapatero sa unahan at kasunod si Mia. Pupunta sila sa isang balon. Medyo may kalayuan. Tumalon ng sapatero sa loob ng balon. Nagulat ang magkakapatid na prinsesa nang makita ito. Maya-maya, lumabas sa balon ng sapatero at may dala siyang isang balde. Iwiwisik ko dyan itong mahiwagang alabok ng buwan upang mawala ang mahika. Natanggal nga ang mahika ng sapatos nang mawisikan ito ng alabok sa kabilugan ng buwan. At muling lumitaw si Mia. Agad siyang niyakap ng mga ate niya. Mia, hindi mo kailangan ng mahika para sumayaw ng maganda. Dahil kahit sino ay pwedeng sumayaw ayon sa kanyang ikasisiya. Oo nga, tama ka. Salamat, Mamang Sapatero. Maraming salamat. Mula sa araw na iyon, sumayaw si Prinsesa Mia sa kanyang sariling paraan, gaya ng lagi niyang gusto. Sa bansa ni Prinsesa Sunshine o Sleeping Beauty, napakasaya ng lahat nang mapansin nila ang sira-sirang bangka na naanod sa dalampasigan. Nag-alala si Sunshine sa sinapit nito. Lumapit siya para malaman kung may tao sa bangka, pero wala siyang nakita. Ngunit nang iangat niya ang sirang piraso ng bangka, nakita niya na may sugatang babae sa ilalim. Humawak ka sa akin. Halos hindi makagalaw ang sugatang dalaga, pero ligtas na siya. Salamat kay Sunshine. Salamat. Anong nangyari sa'yo at taga saan ka? Galing ako sa malayo. Ang totoo, isa akong prinsesa. Pero isang bruha ang umagaw sa kaharian ko. Habang naglalaban kami, sinumpa niya ako at napunta ako sa gitna ng dagat. Tapos nasira ang bangka ko. Paano na ako makakauwi? Huwag kang mag-alala, maaayos natin ang bangka. Pero paano natin ito magagawa? Sa tulong ng mga kaibigan kong prinsesa. At sinama ni Sunshine ng dalaga sa kanyang palasyo. Habang kumakain ng dalaga, unang pinuntahan ni Sunshine si Cinderella para humingi ng tulong. Isa sa mababait na prinsesa na kilala niya. Nang malaman ni Cinderella ang nangyari, nagbigay siya ng ilang tabla na gawa sa espesyal na puno at dagta na pangdikit. Tuwang-tuwa si Sunshine. Tapos ay pinuntahan niya si Rapunzel. Nang ikwento niya ang sitwasyon ng dalaga, nagbigay si Rapunzel ng bungkos ng kanyang buhok. Ito ang pinakamatibay na buhok sa mundo. Patitibayin nito ang mga layag at lubid ng bangka. Masayang tinanggap niya ito at nagpunta na siya kay Snow White. Nabagbag si Snow White na nawasak ang bangka, kaya nagbigay siya ng magic compass na hugis mansanas. Sa pamamagitan nito, hindi kailanman maliligaw ang bangka at makakarating ng ligtas sa patutunguhan nito, anuman ang mangyari. Panghuling pinuntahan niya ang sirenang si Arya. Binigyan siya ni Arya ng mga mahiwagang kabibi
Nasa pamamagitan nito, ang bangka ay makakatakas mula sa mga halimaw ng dagat at sa mapanganib na alon. Kinabukasan, kinumpuni ni Sleeping Beauty ang bangka. Mas matibay na ito dahil sa mga materyales na nakolekta niya. Kaya napaiyak sa tuwa ang dalaga. May natira pa sa buhok ni Rapunzel. Dalhin mo na. Matutulungan ka nito sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagpasalamat ang dalaga kay Sleeping Beauty at agad na naglayag. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagsimulang kumidlat ang kalangitan at naharap siya sa malakas na bagyo. Pero salamat sa kompas, hindi siya naligaw ng landas. Bukod pa rito, ang kanyang paglalayag ay naging ligtas. Maya-maya, isang kakilakilabot na halimaw ng dagat ang nagtangkang palubugin ng bangka. Sa kabutihang palad, ang mga kabibi ang nagprotekta sa bangka mula sa halimaw. Malalaking alon naman ang dumating, ngunit hindi nito nasira ang bangka. Salamat sa matitibay na kahoy nito. Nang tumapak ang dalaga sa lupa ng kanyang bansa, hinihintay siya roon ng bruhang reyna. Hindi ko akalain na makakayanan mo ang lahat, pero huli na. Ako na ang reyna. Mas malakas na ako kesa sa akala mo, masamang bruha. Gumawa ng mapaminsalang bola ang bruha at hinagis ito sa dalaga. Ngunit nabago ang direksyon ng bola nang ilabas niya sa bulsa niya ang magic compass. Kaya naiwang walang sanggalang ang bruha. Agad na tinalian ng dalaga ang bruha gamit ang matibay na buhok ni Rapunzel at ipinatapon niya ang bruha sa kulungan. Ngayong mas malakas at mas makapangyarihan na siya, handa na ang dalaga na bawiin ang trono at mamahala sa kanyang bansa ng may kabutihan at kagalakan. Siyempre, hindi niya nakalimutan ang tulong na ibinigay sa kanya ng mga prinsesa. Kinabukasan, sumulat siya sa kanila ng liham ng pasasalamat dahil ang pagtutulungan ang pinakamahalagang susi para madaig ang lahat ng paghihirap. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, ay may isang magandang dalaga na ang pangalan ay Cinderella. Ilang panahon makalipas ang pagpanaw ng kanyang butihing ina, nag-asawang muli ang kanyang ama kay Lady Puffy. May 2 anak na babae si Lady Puffy na ubod ng yabang. Palaaway sila na kahit isang simpleng brush ay pinag-aawayan nila. Tumigil ka nga! Ano ba? Isoli mo sa akin yan! Ayoko nga! Isang araw, umalis ang ama ni Cinderella para sa isang malayong paglalakbay. Sinamantala ito ni Lady Puffy. Inatas niya kay Cinderella ang lahat ng mabibigat na gawain. Paglilinis ng bahay, pagsisibak ng kahoy, at pagluluto, na lahat ng oras ni Cinderella ay nakalaan na sa gawaing bahay. Sa kabila ng kanyang pagpapakahirap, pinagmamalupitan pa rin siya ni Lady Puffy. Mami, kadiri si Cinderella. Ayoko siya kasalo sa hapunan. Huwag mo din siyang papatulugin sa kwarto namin. Babangungutin kami. Narinig mo ang sinabi ng magaganda kong anak. Humanap ka ng ibang matutulugan sa atik. Ang kawawang Cinderella, napilitan siya na gawing kwarto ang maalikabok na atik. Mula sa maliit na bintana, tinatanaw niya ang hardin. At paminsan-minsan ay kinakausap niya ang puting kalapati. Kamusta, kaibigang ibon? Kik, kik. Sa pagdaan ng mga araw, habang nililinis niya ang bago niyang silid, nakilala niya ang 2 munting daga. Oh, may kasama pala ako sa kwarto. Hi, ako si Cheddar. At ako naman si Mozzarella. Ako si Cinderella. Alam ko, paborito niyo ang keso, diba? Sige, ikukuha ko kayo ng makakain. Yay! Yay! Gutom na kami! Hindi kami makapunta sa kusina, ilang oras na rin nakalipas. Oo nga, may nagbabantay doon na halimaw. Malamang yun ang pusang si Papu.
Bukas ng umaga ay ipaghahanda ko kayo ng almusal. Kinaumagahan, tinungo ni Cinderella ang kusina. Di siya gumagawa ng anumang ingay. At nandun nga ang pusa na si Papu, nagbabantay sa butas, nakahanda ng hulihin sina Cheddar at Mozzarella. Tahimik na kumuha si Cinderella ng ilang pirasong keso upang iakyat sa atik. Kaso, nakasalubong niya ang mga anak ni Lady Puffy. Ano yung hawak mo? At saan mo yan dadalhin? Keso lang to, para sa almusal. Ma! Ninanakaw ni Cinderella ang pagkain natin! Ninanakaw? Hindi ako kailanman magnanakaw ng kahit ano. Isa kang magnanakaw at sinungaling pa. Masama kang bata. Bumaba ang mga munting daga at nagtakbuhan sila sa kusina para takutin ang masusungit na magkapatid. Ah! Daga! Mami, may daga! Natatakot ako! Di lang isang daga! Dalawa! Ah! Huhulihin na sana ni Lady Puffy ang mga daga nang may kumatok sa pinto. Dumating ang embahador mula sa palasyo. Ang kanyang kamahalan ang prinsipe ay naghanda ng isang marangal na pagdiriwang sa palasyo bukas ng gabi. Ang lahat ng dalaga ay inaanyayahang dumalo sa engrandeng sayawan na ito. Nang marinig ang tungkol sa sayawan sa palasyo, galak na naghanap ng maisusuot ang magkapatid sa kanilang kwarto. Nais ni Lady Puffy na maging maganda ang kanyang mga anak sa importanteng okasyon na ito. Pinwersa ng makasariling magkapatid si Cinderella na ipaghanda sila ng magagandang damit para sa sayawan. At dumating na ang takdang araw. Pagod na pagod si Cinderella at kailangan pa siyang gisingin ng mga munting kaibigan. Cinderella, gising! Gising! Kailangan mo din pumunta sa sayawan. Ngunit, wala akong may susuot. Ang nag-iisa kong damit ay marumi. Pumikit ka lang, Cinderella. Meron kaming sorpresa para sa'yo. Dinala ng mga munting kaibigan si Cinderella sa gitna ng silid. Itinaas ng munting kalapati ang tabing sa pader gamit ang tuka. Tada! Di ako makapaniwala. Isang bestida. Ang ganda! Isinuot ni Cinderella ang bago niyang damit. Inayos ang buhok at bumaba na sa sala. Ngunit nang makita siya ng mapag-imbot na magkapatid, nagwala ang mga ito sa selos. Hindi hahayaan ni Lady Puffy na makapunta si Cinderella sa palasyo. Gayong nakita niya na di hamak mas maganda si Cinderella sa kanyang mga anak. Kaya naghagis siya ng isang mangkok ng munggo sa dupungan at ipapapulot ito kay Cinderella. Kung makukuha mo ang lahat ng mga butil sa abo at may babalik sa mangkok sa loob ng 5 minuto, makakasama ka sa amin sa palasyo. Sa labis na kagustuhan ni Cinderella na makadalo sa sayawan, sinimulan niyang pulutin ang mga butil. Nang makita ng mga munting kaibigan ang kawawang kalagayan ni Cinderella, tumulong sila agad. Sa loob ng 5 minuto ay naibalik nila ang lahat ng butil sa mangkok. Nagmamadaling hinabol ni Cinderella si Lady Puffy na paalis na at pinakita niya ang mangkok na puno ng butil. Ganon pa man, ay wala talagang balak si Lady Puffy na isama si Cinderella, kaya idinahilan niya ang marungis na damit ng dalaga. Iniwan nila si Cinderella sa bahay at nagtungo na sa palasyo. Ang kawawang Cinderella, malungkot niyang tinungo ang hardin at doon siya umiyak. Sa ilalim ng puno ng hazelnut na itinanim ng kanyang ina, maraming taon na ang nakalipas. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang puno ng hazelnut at lumitaw ang isang magandang diwata. Ang pangalan ko ay Liabel. Narito ako upang tulungan ka. Huwag ka nang malungkot. Ikaw ay makakadalo rin sa engranding sayawan. Ngunit paano? Sa itsura kong ito? Ako ang bahala.
Kailangan ko lang ng isang kalabasa. Yung ibang kailangan ko, nandito na. Bumalik si Cinderella na may daladalang kalabasa. Ikinumpas ni Liabel ang kanyang magic wand at ang kalabasa ay biglang naging isang magandang karwahe. Ang mga daga ay naging magagandang kabayo at ang kalapati ay naging bihis na kutsero. Di makapaniwala si Cinderella sa kanyang nasaksihan. Wow! Paano mo nagagawa yan, Liabel? Ikinumpas uli ng diwata ang magic wand at biglang nabihisan si Cinderella ng isang napakagandang asul na bestida. Sa kanyang mga paa ay lumitaw ang kumikislap na kristal na sapatos. Mukha na akong prinsesa. Salamat, Liabel. Oras na para pumunta sa palasyo. Bilisan mo na. Bago umalis si Cinderella, ay nagbigay ng babala ang diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi, mawawala ng bisa ang salamangka at lahat ay babalik sa dating anyo. Nakinig naman ng mabuti si Cinderella sa diwata at sa wakas ay tumungo na sa sayawan. Ang karwaheng hugis kalabasa ay huminto sa harap ng malaking palasyo. Taglay ang kahanga-hangang kagandahan, pumasok si Cinderella sa bulwagan. Lahat ng bisita ay napatingin kay Cinderella. Sino kaya ang napakagandang dalagang ito? Maski sina Lady Puffy at mga anak nito ay hindi nakikilala si Cinderella sa anyo ng magandang dalaga. Nilapitan ni Prinsipe Leo si Cinderella at umibig siya sa unang pagkasilay sa dalaga. Magandang binibini. Maaari ba kitang maisayaw? Tila nawiwili si Cinderella sa pakikipagsayaw sa gwapong prinsipe. Nalilimutan na niya ang tungkol sa oras. Tamang-tama, bago tumungtong ng 12:00 sa orasan, naalala niya ang babala ng diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi... Agad na iniwan ni Cinderella ang prinsipe at tumakbo palabas ng palasyo. Saan ka pupunta? Hindi ko man lang alam pangalan mo. Patakbong bumaba si Cinderella sa hagdanan ng palasyo nang biglang nahubad ang isang kristal na sapatos. Ngunit wala nang oras para balikan pa niya ito. Mabilis siyang sumakay sa karwahe at lumisan. Hanapin ng may-ari ng naiwang sapatos. Kung kinakailangan ipasukat sa bawat dalaga sa buong bayan ang sapatos na ito. Pagtungtong nga ng 12:00, lahat ay bumalik sa dating kaanyuan. Umuwi na rin si Cinderella at sa silid niya sa atik, iniisip niya ang tungkol sa malahimalang gabi na nakasayaw niya si Prinsipe Leo at ramdam ng puso niya na umiibig na siya. Ngunit imposible na makilala siya ng prinsipe sa kanyang luma at madungis na pananamit. Lumipas ang panahon, nagpatayo ng isang malaking mansyon ang prinsipe sa gilid ng palasyo. Ito ay para sa pinakaiingatan niyang kristal na sapatos. Lahat ng dalaga sa bayan at mga karatig bayan ay bumibisita sa lugar na ito upang sukatin ang sapatos. Pati nga sina Lady Puffy at mga anak nito ay bibisita rin sa sikat na mansyon. Ngunit hindi nila isasama si Cinderella. Dito ka lang sa bahay. Imposible na sa iyo ang sapatos. Tama, magkakasya ang sapatos kung hindi kay Cassandra, syempre sa akin. Pero ako rin naman ay isang dalaga sa bayan na ito. May karapatan din ako na sukatin ng sapatos. Ngunit hindi man lang pinakinggan ni Lady Puffy si Cinderella. Bagkus ay kinulong pa niya ito sa loob ng bahay. At syempre, hindi kumasya ang kristal na sapatos sa paa ni Cassandra. At hindi rin kay Jezabel.
Sige pa. Konti na lang. Kakasya yan. Kinagabihan, habang maliwanag ang ilaw sa mansyon, nakatakas si Cinderella sa tulong ni ng mozzarella at cheddar. Nakarating siya sa marilag na mansyon. At nilapitan niya ang kumikislap na kristal na sapatos. Sa aktong isusukat pa lang niya ang sapatos, pumasok naman si Prinsipe Leo sa silid. Tigil! Huwag kang gagalaw. Baka masira mo ang sapatos. Hindi po. Sa akin po talaga ang sapatos. Nagsasabi siya ng totoo. Siya si Cinderella. Buong tapang na isinuot ni Cinderella ang sapatos sa harap ni Prinsipe Leo. At napagtanto ng prinsipe na sukat nga kay Cinderella ang sapatos. Ikaw? Nung gabi na yun, ikaw yung magandang dalaga na sinayaw ko nung gabi na yun. Maaari ko ba malaman ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Cinderella. Maaari mo ba akong pakisalan, Cinderella? Masayang sinagot ng oo ni Cinderella ang pinakamamahal niyang prinsipe. Nagpakasal sila sa malaking kastilyo at habang buhay silang naging maligaya.